Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Binabati ko po kayong lahat mga kapatid ng isang magandang araw at ang biyaya at pagpapala nawa ng Panginoon, anuman ang ating kalagayan ay patuloy nating maranasan. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay continuation ng atin pong topic na sinimulan kahapon, Finishing the Race. At alam niyo po, sa pamamagitan po ng mga talatang ito ay nakakita po ako ng patuloy na mga aral na pwedeng pagbulay-bulayan. At ito po ay manggagaling sa talatang isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 4, 6-8. Samahan po ninyo ako at ito po ay ating basahin. Sabi po niya, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing." Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na atin pong pagbubulay-bulayan. Sa mga talata pong ito, mga kapatid, ikinumpara ni Apostol Pablo ang buhay bilang isang race, bilang isang paligsahan, pakikipagkarera. At dito po ay pinakikita na God did not save you and me so we could give up on that race, so we could quit on that race. So the Word of God keeps on reminding us to finish the race. Katulad po ni Pablo, the Bible teaches very clearly that life is a race, but unfortunately, many people never finish it. They get waylaid, sidetracked, distracted, they get disqualified, and for one reason or another, they die with unfulfilled dreams, with unrealized potential, and without ever becoming what God intended their life to become. Kung meron pong isang trahedya ang buhay ng tao, ay yung nabuhay ka, and then, namatay, nang yung layunin kung bakit ka nabuhay ay hindi mo nagampanan. Alam niyo po, tayo ay may mga assignments na gagampanan sa mundong ito.
maniwala man ho kayo o hindi, hindi po tayo nilikha ng aksidente. Ang Diyos na marunong at makapangyarihan sa lahat, nilikha po ang ating pagkatao, kung ano ka man, kung sino ka man, kung saang background ka man, kung anong pamilya ang iyong pinagmulan, meron kang gagampanan. Ito po yung tinatawag na niche o yung sarili mong puntod. Pangit naman, no? Pag sinabing puntod, patay na, no? Yung sarili mong place in this world. You have a place in this world na ikaw lang ang pwedeng mag-fulfill. Ikaw lang ang pwedeng gumanap. That is how unique individual person is. Kaya po, hindi mo ba naisip yon? Yung kalagayan mo ngayon, nobody can replace you on that position. Kung sino ka ngayon, ikaw yon. At napakahalaga na diyan ka inilagay sa buhay na yan, na gampanan mo kung anong layunin ng Diyos sa buhay na yan. The Apostle Paul wrote a lot of this, more than anybody else. He said, I don't want to miss God's best. Sa Acts chapter 20, verse 24, ano po sabi niya? I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task that the Lord Jesus has given me. Yun po yung pinakamahalaga sa kanya. Yun po yung pinaka-importante sa buhay na ito. Ang masunod ang kanyang kalooban. Kaya nga po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sa huling bahagi na at pagpapaalam ni Pablo kay Timoteo, sabi niya, Timothy, I have finished the race. Now, are you going to be able to say that about your life too? Mga kapatid, hindi pa naman siguro tayo magpapaalam, hindi pa naman siguro tayo babawian ng Diyos mamaya o bukas ng buhay. Pero hindi natin alam yun eh. Pero ang tanong, are we in a situation right now na ginagawa natin yung kalooban ng Diyos? Nandun ba tayo sa posisyon na ang layunin natin para mabuhay ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? O parati na lang yung kalooban natin ang nasusunod? O yung parati na lang gusto natin ang nasusunod? Mga kapatid, kahapon sinimulan ko po ang pag-aaral na ito at kung sinasabi po ng Biblia na life is a race, I would like for you to consider that in a race, there are ways how to run it. You can be running the race properly and improperly. You may be running the race right or wrong. Kaya nga po importante na sa umagang ito, aralin natin ang rule of the race. Hindi po ba? Sa buhay po mga kapatid, importante ang pagsunod sa mga batas. Kahapon po, nabasa ko po actually napakinggan ko sa news dito sa Winnipeg na meron pong isang trabahador na nandito po sa dako, malapit lang po sa may amin, na after ng lunch, coffee break, o before the coffee break, they decided na tanggalin ng mask kasi they will be drinking coffee. Unfortunately, ginawa po nila ang pag-inom ng kape sa labas, outside, no? Siguro, I don't know kung anong trabaho nila, pero lumabas po sila ng establishment, umiinom sila ng coffee, nagkukwentuhan po sila ng kanyang kasamahan. Ang sabi niya, they are in 6 feet distance, not wearing a mask. Then all of a sudden, may dumating na police at tinikitan po sila $300 each. $300. Why? Because of not being obedient to the rules. Sabi ng police, you are not wearing mask in public. And according to the police, mandatory because of the red alert, dapat lahat ay nakamask. So, pinagpipilitan ng lalaki na hindi naman ganun ang stated rule. Ang stated rule, ang sabi, during red alert, kailangan magmask inside all public places. Not outside. So, may katwiran po yung lalaki, pero pinagtalunan po ito at ito po ngayon ay issue at contention dito po ngayon sa aming lugar dito sa Manitoba. Ano nga po ba ang batas? Wearing mask outside or inside public places? So, nilinaw po kanina nung doktor, yung health minister ba yung tawag doon? Dito po sa Manitoba na sinabi na it is inside. No? Wear mask inside any public places. Like public place, mall, or store, any store, inside, you need to wear mask. But outside, hindi po kasali. Pero yung police, na misinterpret ito, yung police, ini-implement ito, nang marahil hindi malinaw sa kanya kung anong rules.
So, importante sa buhay, alam natin ang mga rules. Alam natin yung mga ginagawa natin at paano natin malalaman ang rules ng buhay. Importante po ito na alam natin at ito po mga kapatid ay written in the book of life o written in the book of God which is the Holy Scripture. So, sa umaga pong ito, magbibigay lang ako ng ilang paalala. Kahapon, tinalakay ko na, in order to run the race of life properly and right, you must refuse to be distracted. Natalakay ko na yon. Kung bago lang po kayo sa channel ko at hindi nyo ito napanood kahapon, balikan nyo po, nasa YouTube na naman po ito, yung Running the Race Part 1. So, in order to run the race properly and not to get sidetracked, you must refuse to be distracted. Ang dami pong distraction ng buhay, mga kapatid. Kaya po minsan, hindi tayo nakakaabot sa nais paabot ng Diyos, hindi natin nagagawa yung mga bagay na gusto ng Diyos. Distracted tayo internally, no? And externally, may mga bagay na nasusunod tayo, na iiwanan natin yung layunin, na iiwanan natin yung mga gusto ipagawa ng Diyos kasi may mga pasan-pasan tayong iba na ayaw naman ng Diyos. Kahapon po yon. So ngayong araw na ito, ang ating po namang pangalawang tatalakayin, in order to run the race properly, ay remember the reason and the reward. So yun po yung pangalawa. Remember the reason and the reward. Why are you running? Why are you here on this earth? Sabi po na 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. So yun po yung motivation. There is a crown of righteousness laid up for me. Sa pagtakbo po ni Apostol Pablo, sa pakikipaglaban niya sa buhay, sa paggawa niya ng mga ministeryong ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya, may motivation siya. May nagmo-motivate po sa kanya. At importante po ito mga kapatid. Yung motivation natin sa buhay, pag nawala ka na ng motivation, magpapatiwakal ka na. Kaya po yung iba sumusuko. Kaya po yung iba talagang they dwell on a depressing situations in life. They are in a depressing state because they lose that motivation. Or rather, they don't have that motivation. Anong nagpapabangon sa atin sa umaga? Yun ang motivation eh. Anong nagiging dahilan ba't ka pumapasok sa trabaho? Ba't mo ginagawa yung mga bagay na gusto mong gawin? Anong motivation mo mga kapat? Anong motivation mo? Gusto ko pong puntahan yung 1 Samuel chapter 17 verse 26. Yung 1 Samuel chapter 17, ito po yung kasaysayan kung saan pinatay ni David itong si Goliath. Natatandaan niyo po ba yung kwento doon? Ano po? Ang kwento po doon, si David inutusan ng kanyang tatay, pumunta po doon sa digmaan kung saan nandun yung kanyang mga kuya at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, ang sabi ng kapatid niya, ano ginagawa mo rito David? Manonood ka lang naman ng digmaan. Iniwanan mo pa yung konting alaga nating mga hayop para lang manood ng digmaan. It was an accusation. An accusation of a brother na yung ginagawa mo, kaya ka nandun, ay para lang sa iyong pansariling kagustuhan, para lang maglibang at manood. Hindi alam ng mga kapatid ni David na ang pagkakataong yon ay opportunity for David to fulfill his purpose. Pero hindi po nagpapigil si David, hindi siya na sidetrack, hindi siya na out of focus ng mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Ito po yung mensahe kahapon. Pero ganito po ang nangyari. Nung lumitaw na po itong Goliath, nagtakbuhan po yung army ni Haring Saul. Pati yung mga kapatid ni David, nagtakbuhan. Araw-araw po yon. Araw-araw yon. For 40 days, ganun na po ang ginagawa nitong higanting ito. So sa verse 26 ng chapter 17, 1 Samuel chapter 17, ganito po ang nangyari. Habang tumatakbo si David, nakitakbo na rin siya. Tumakbo yung mga sundalo eh. Sabi ng verse 26, David asked the men standing near him. No, nung nakahinga-hinga na po siguro, nando sa isang tabi, sabi ni David, what will be done for the man who kills this Philistine? Ano bang mangyayari kung mapapatay ang higanting ito? Anong pakinabang? Diba? What will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Tapos sabi ni David, who is this
uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Sumagot ngayon, yung sundalo, ang sabi niya, sabi, kung sino daw makapatay dyan, mapapangasawa ng prinsesa. At hindi na, ano tawag doon, yung pamilya ng makakapatay dyan ay pagpapalain. So, something like that. So, when David heard the reward, that there is such a reward, ano pong ginawa ni David? Siya po ang humarap. Nagpaalam siya kay Haring Saul at ang sabi niya, ako po ang haharap dyan sa higanting yan. So meron na pong napulot na determination si David. Kinukonsider ako ng mga kapatid kong mahina, kinukonsider ako ng mga kapatid kong irresponsable, kinukonsider ako ng mga taong walang kakayahan, maging si Haring Saul ang sabi niya, totoy ka pa eh. Hindi ka uubra. Anong kakayahan mo? So, sa kabila nung lahat ng yon, si David, by that time, di pa siya hari, ang sabi niya, I will fight that uncircumcised Philistines. Mga kapatid, the reasons and reward always determine your motivation. Aminin natin ito o hindi. Tayo po, normal sa atin yon. Ang nagmo-motivate sa atin para tayo ay magpatuloy sa anuman ang mga bagay na ginagawa natin ay yung tinatawag na rewards and reasons. Mahalaga yun eh. Ito yung two determining factor kung bakit may mga tao na gumigising sa umaga ng may kasiyahan at merong mga taong gumigising ng umaga ng aburido at walang motivation. Ang dahilan po ron, ano ang reason at ano ang reward. So umagang ito, kung bagong gising ka pa lang at papasok ka sa trabaho at isang bako lang mukha mo at mukhang pagod na pagod ka, tinatamad ka magtrabaho, isa lang ang dahilan doon. Hindi na motivation sa iyo ang sweldo. Kasi misa pa paano magiging motivation yung sweldo, pagtanggap mo, diretso na yun sa utang. Dahil hindi na to motivation, tinatamad ka ng pumasok. Pero tingnan mo, anong reason behind kung bakit ka gumigising? Lagi lang bang pera, material na bagay? Lagi lang bang yung mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito ang motivations? Tatlong bagay. There are three kinds of motivation. Ulitin ko po, maganda to ha. Tingnan nyo po ito. Meron three kinds of motivation ng bawat tao. Una, yung tinatawag na internal motivation. Internal motivation where I do things because I am internally motivated, and sometimes those internal motivations ng buhay natin kadalasan ay mali. Ano po yun? You may be trying to be or to please an unpleasurable or an unpleasable parent or person. Yung mga tao na ang gusto mo, yung internal motivation mo ay ma-please yung mga tao sa paligid mo. Ito yung dahilan kung bakit ka nagpapatuloy para mabigyan sila ng kaluguran, para laging iisipin yung kanilang sasabihin, yung kanilang opinion, at mayroong mga taong ganun. No, minsan nakakapagod, at minsan po mga kapatid, maling motibo. Yung kaya ka lang nagtatrabaho dahil sa anak mo, dahil sa mahal mo sa buhay, pag ganun lagi ang ginagawa mo, mapapagod ka. At many human beings are doing what they are doing right now because of other people. Hindi ko po sinasabing mali ito, pero kung yun lang ang motivation mo, mali nga ito. Kaya po, ano nangyayari? Gaano karaming pamilya ang winasak ng pag-abroad ng tatay o ng nanay dahil ang kaisipan, ginagawa nila ito para sa iba. Parang napaka-selfless, di po ba? Parang napaka-selfless. Which is sometimes, tama namang maging selfless. Sa mundong ito na punong-puno ng selfishness, rather, sa mundong ito na punong-puno ng pagiging makasarili, tama naman yung maging ganon. Pero kapatid, kaya po maraming pagod na OFWs, kaya po maraming pagod na ng ibang bayan at sumasawa na sa kanilang buhay dahil iyon lang ang kanilang motivation. Internal motivation, I want to please my parents, I want to please my wife, my husband,
I want to give good future to my children, na parating ganun, internal motivation. You may be trying to overcome some feelings in your heart, like, minsan, ito pa yung isa, internal motivation, inferiority. You may do what you do because you want to be somebody. Minsan kaya ka nag-abroad kasi gusto mong patunayan, kaya ko rin ito. Kaya ko rin mag-abroad. Kaya ko rin kumita ng pera. Mali ding motivation. Internal motivation nyo. Sinasabi mo sa sarili mo, pag yumaman ako, patutunayan ko sa kanila. At alam niyo po mga kapatid, behind that is pride. It is really a pride issue. And sometimes, our internal motivation are not correct. Ano yung mga internal motivations na meron ka ngayon? Na lagi mo sinasabi sa sarili mo, gagawin ko to kasi patutunayan ko. Gagawin ko to kasi para hiyain sila. Gagawin ko to para patunayan ko na ako lang ang magaling. Yung mga internal motivations na yun, mga kapatid, hindi maganda. At hindi yung tama. Kaya we need to remind ourselves, why are you doing what you're doing right now? Kaninong kaluwalhatian yan? Alam niyo po mga kapatid, siguro ako yung pastor ngayon na sa Pilipinas ay highly accused. Highly accused kasi yung bibig ko ganito hindi po ako mapipigil Pag gusto ko pong sabihin at alam kong mali, sasabihin ko. Kapag alam kong tama, pinupuri ko. Pero pag alam kong mali at hindi makatwiran ayon sa sinasabi ng Biblia, kahit sino ka pa. Kahit nga obispo Marami na po akong obispo na pagalitan sa Pilipinas. 4 lang naman yung obispo na yan Lahat po ng obispo na yan, napagsabihan ko yan. At sino ka, Pastor Will, para sabihin mo yon? Minsan kasi kailangan may taong magsasabi. Kasi marami pong mga tao, tinatanggap na lang ang lahat at hindi po nila nasasabi ang mga bagay na ito. I am one pastors who are being accused of a lot of things right now. Nung dumating daw ako sa Canada, lumaki na ulo ko. Tingnan nyo nga ako, mukha ko lumaki. Yumabang na raw ako. Ganito na ako kayabang, nasa Pilipinas pa ako. Kung sinasabi nyo kayabangan yung pagsasabi ng totoo, mayabang na ho talaga ako. Kung pagiging mayabang yung pagsasalita ng matalas, mayabang na ho ako. Ganito na ho ako noon pa sa Pilipinas. Wala ho ako sinisino sa meeting ng direktoryo, kahit obispo, kahit generalis, kapag mali, sinasabihan ko po yun. Ganito na po ako noon. Because I was motivated by not only internal things. I was motivated by something higher than what every people think. Narating mo lang Canada, ganyan ka na Mga kapatid, dumating po ako dito sa Canada na ang layunin ko, ang motivation ko, ay hindi para patunayan sa kanila na magaling ako. Sa Pilipinas na may posisyon na ako. Sa Pilipinas pa lang generalis na ako. Sa Pilipinas pa lang pinakamaraming boto ako sa lahat ng pastor. Balikan lang po natin ang kasaysayan. Yung huling asambleya, yung huling General Assembly na dinaluhan ko, ako po ang highest vote. Pinakamaraming boto ang tinanggap ko sa lahat ng asambleyang yun. Nobody can deny that. Ano pang patutunayan ko? Patutunayan ko na ako ang unang pastor na naging pastor ng Canada? Ano pakinabang ko doon? Patutunayan ko na ako ang unang pastor na nakapag-mission outside of the Philippines? Ano pakinabang ko ron? Patutunayan ko na maraming mga simbahan ang naitayo ng Canada? Anong pakinabang ko ron? Patutunayan ko na ako obispo na ngayon? Anong pakinabang ko doon? Sabi nga ni Pablo, anong pakinabang ko doon? I am not after those things. Ang Canada, kinikilala po ako bilang Bishop Ruel Camia. Because they made me bishop here. But the Philippines, they don't. The church in the Philippines, they don't. And I don't care. Kasi hindi po yung title ang motivation ko. Hindi po yung internal desire to be somebody. Hindi po yung internal desire to be uploaded. To be sikat. I don't need that. Meron po mga tao kasi ganun yung motivation. Gusto maging bida,
Gustong sumikat. Diba? Gusto lagi siya bida. Ayoko na lang magsalita. Pero minsan wala nang delikadesa. Marami yung mga leaders ng church, wala nang delikadesa. Nakakalungkot pero naglilingkod po dahil lang sa pera. Marami pong naglilingkod na ang motivation nila ay material things. Ito po yung second. Many people are not motivated by internal, but they are motivated by external. Ano po yung external motivation? Trophy. No? Gold, silver, pin, acknowledgement of people, cover of some magazine, yung title, they hanging on to the title. Kapituko po sila dun sa titulo nila. Pero alam niyo po ba na sa level of leadership, there are 5 levels of leadership. And the first level of leadership is position. Your position. Pinakamababang uri ng motivation. Pero maraming mga tao, oy, pastor ako eh. Bishop ako eh. Generalis ako eh. No? At yun ang motivation nila to do the ministry. Ang mabigat, pag hindi na sila generalis, wala na. Tamad-tamara na. Pag hindi na sila nasa ganung posisyon, wala na motivation. Kaya it is a very poor thing na tanggaping motivation yung internal at saka yung external. At marami pong mga tao ngayon, mga leaders ngayon at mga pastor ngayon na ang motivation nila sa pamumuhay ay pera. Sweldo. Pagkita. Kapatid, kung yan po yung nagpapabangon sa'yo, yung desire na kumita, mapapagod ka. Kasi po, kahit anong gawin mo, kulang at kulang din yung kita, hindi po ba? Kaya minsan, magdo-double job, mag-overtime, may full-time na, may part-time pa, nakakapagod. Physically, emotionally. Kasi ang motivation mo, ang akala mo, pag marami ka ng pera, ito yung magbibigay sa'yo ng sense of fulfillment at natupad mo ang layunin mo sa buhay dahil dito. Again, ulitin ko, there are 3 kinds of motivation. The first one is internal, and the second one is external. Yung external, you want to be rich. No? Ganito rin po narinig ni David eh. Magiging asawa ng prinsesa. Eh di future king yon. At kapag ikay hari na, ano na ang katumbas nun? Pag ikay hari, masusunod ka na, meron ka ng kapangyarihan, meron ka ng kayamanan, at meron ka ng control. Sinong ayaw nun? Pero mga kapatid, sa palagay nyo, yun ang motivation ni David? No. No. Neither internal nor external motivation last. If you're going to make it to the finish line in the race of life, you need the third motivation. And the third motivation is eternal motivation. Madali naman tandaan eh, di po ba? 3 yung motivations ng tao. One is internal, yung layunin ng puso mo. Second is external, yung layunin mo na nakikita sa harap, sa labas, panlabas. At pangatlo, yung eternal, yung pangwalang hanggang motivation. And that is where Apostle Paul says, keep your eye not on the things around us, but keep your eye on the goal in heaven. Ganito rin si David. Nung si David ay tumakbo rin kasama ng mga sundalo ni Haring Saul, at nakita niya si Goliath, tinanong niya, sino ba ang taong ito? Ang sabi ng mga kasama niya, si Goliath yan. Tinawag siya ni David na uncircumcised. Alam niyo sa Tagalog yun, ang pangit pakinggan, supot. Sino ba yung supot na yan? So, David taunted the enemy. Binigyan niya ng pangalan ng kaaway at ito ay hindi prioridad sa buhay ko. Hindi ko siya dapat katakutan. Hindi siya dapat ituring na higante. Supot lang yan. Pangit, oh. Sorry for the word. Pero ganun po sa atin yung sa Tagalog eh. Di po ba ang tawag natin sa uncircumcised ay supot? No?
Sa ibang lingwahe, hindi tuli. Sa Bible, hindi tuli. Pero sa English, uncircumcised. Mas maganda pakinggan yung uncircumcised. Pero para sa atin sa Tagalog, panunukso natin yan eh. Tinutokso natin yung batang hindi circumcised bilang supot. At binigay ni David ang tawag na ito sa kanyang kaaway. Binigay niya ito kay Goliath. Bakit? Kasi si Goliath, ano sabi? He defied the armies of the living God. Sa 1 Samuel 17:26, sino ba ika? Who is this uncircumcised Philistine that defy the armies of the living God? Si David, mga kapatid, aminin man natin o hindi, o maniwala man kayo o hindi, ang motivation niya para labanan si Goliath ay para iligtas ang pangalan ng Diyos. Na araw-araw ay nilalapastangan ng higanting si Goliath. Yung motivation po ni David, hindi yung para maging hari. Ang motivation po ni David ay hindi para maging asawa ng prinsesa. Ang motivation ni David ay para patayin at ibangon muli. Patayin ang higante at ibangon ang pangalan ng Diyos na araw-araw ay nilalapastangan ng higanting si Goliath. Mga kapatid, we keep our eye on the goal in heaven. That is why we have so many discouraged, we have so many depressed people today. They have no reason for living. They get up in the morning and they go to work, they come home, they watch the television and go to bed and they go, no? And they ask themselves, why am I doing this? Why am I doing this? At minsan ang konklusyon, I have no reason. And if you have no reason, if you have no meaning, no purpose in life, but just trying to get ahead, and you don't know that there is more to life than doing whatever you're doing right now. Pag wala na po kayong nakikitang purpose sa buhay, you give up. You get discouraged. And you quit. Kaya po maraming mga tao ngayon ang nasa ganitong sitwasyon ng buhay. Anong dapat gawin pag ganito? You lose your motivation. Pagod na pagod ka. Parang hindi mo alam kung saan magsisimula uli. Anong dapat gawin? Una, I'm gonna give you some tips. One, you have to remember the reason why you do what you do. Mag-self-examination po tayo ngayon. Anong reason ba't ko ginagawa ang mga bagay na ginagawa ko? Bakit ako nandito sa harapan ninyo ngayon at nangangaral? Para sumikat, again, sabihin ko sa inyo, naabot ko na yung rurok ng kasikatan na yun bilang pastor eh. Marami pong first sa buhay ko, mga kapatid. Marami pong una, yung first. Hindi nagawa ng iba pero nagawa ko. Sapat na yun para sa akin. Pero hindi yun ang motivation ko. At kung yun lang ang motivation ko, ano pang motivation susunod? Ano pa ho yung pwede kong gawin bilang motivation? Eh naabot ko na yun. No? Ano pa? Kaya you have to remember and remind yourself, ano yung reason bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito? And it should be eternal. Hindi sa pakinabang. Mga kapatid, wala pong pakinabang na material ang tinig ng pag-asa. I would like to tell you that. Ang Winnipeg Unida, napaka-generous po ng mga council members. Napaka-generous po ng Winnipeg Unida. Sasabihin ko po sa inyo, ang sweldo ko po bilang pastor, ngayon, maganda-ganda na rin po mga kapatid. Lampas po ako doon sa minimum wage ng mga pastor, ng mga pangkaraniwang empleyado dito sa Canada. The church has been very generous to me. At pinasasalamatan ko po yun. When it comes to the salary, sabi ko, wala akong problema sa pera. At alam niyo po yung generosity, gusto ko lang po magkwento, ang generosity ng church, yung pong tinig ng pag-asa, gusto nilang lagyan ng budget. Can you imagine? Gusto nilang lagyan ng budget? Eh, ang tanong, ano bang kailangan dito sa tinig ng pag-asa? Ano bang budget ang kailangan dito? Pero
I would like to tell you this, walang monetary consideration ito. Sabi ko nga sa mga kapatiran sa church, ministeryo po ni Pastor Will ito eh. Because I don't want it to be the ministry of Winnipeg Unida, kasi po, every time na nagiging ministry po ito ng simbahan, nagiging obligasyon. Nagiging responsibilidad. Minsan po, yung pagtulong ko sa iba, yung pagdalaw ko sa mga may sakit, pagdadala ng kung ano-anong minsang dadalhin, pag sumali na ang simbahan doon, it will become a ministry of a church and it will become my responsibility. Nakuha niyo po ba? At dahil doon, kapag naging responsibilidad na, hindi ko na po ito nagagawa ng gusto ng puso ko, kundi ito'y nagagawa na bilang pagsunod dahil ito ay ministeryo na. Tinali na po ako doon. Ito, to be honest, kung gusto ko po tigilan bukas ang tinig ng pag-asa, nobody can stop me. Kung sabihin ko bukas na wala na pong tinig ng pag-asa, ayoko na po, pagod na po ako, nobody can stop me. Because I am not doing this because it is a ministry. I am not doing this because I want to be famous. I am not doing this because there is a monetary and material rewards. I would like to tell you that I am doing this because of God. Because of an eternal reward. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya po mahalaga na tanungin din natin, anong dahilan ba't ginagawa ko ang bagay na ito? Bakit ako nandito sa trabahong ito? Ba't ako nandito sa relationship na ito? Ba't ako nasa pamilyang ito? Balikan ninyo at kung ang sagot ninyo, kaya ako nandito dahil ito ang gusto ng Diyos, kaya asawa ko tong asawa ko dahil ito ang gusto ng Diyos, kaya ito ang mga anak ko dahil gusto ng Diyos ito, nandito ako sa trabaho ito dahil ito ang plano ng Diyos, magiging masaya kayo sa bawat gising. Dapat po eternal ang layunin lagi. Huwag ninyong pagsisihan. Huwag ninyong ikumpara. Kapag nagkumpara ka ng asawa sa asawa ng iba, madidisappoint ka. Kapag nagkumpara ka sa kita at hanap buhay ng iba, madidisappoint ka. Tanggapin mo ang layunin mo sa kung saan ka inilagay ng Diyos. At kung sa tingin mo, God is leading you to another place, to another work, to another job opportunity, then go for it. As long as lagi mong nasa isipan na ginagawa mo ito dahil may layunin ng Diyos, kaya ka dadalhin doon. Hindi lang pera, hindi lang pag-asenso sa buhay, hindi lang pag-asenso as a person, hindi lang pagiging successful emotionally as a person, kung hindi para ang kaluwalhatian ng Diyos ay maitaas. And you will be rewarded. Remember the reason why you do what you do. Katatapos lang po ng budget planning ng simbahan eh. Katatapos lang po ng budget approval ng Winnipeg Unida. And I remember it that somebody from the council recommended that they put budget sa tinig ng pag-asa. And I refuse. I refuse. Alam niyo po mga kapatid, may mga nanonood sa akin ngayon. I know that you want to bless me. I know that you want to bless the program. And some of you did. Yung iba po, ayaw nalang magpabanggit ng pangalan. May mga pagpapala po na natatanggap ang tinig ng pag-asa. Because I know na in your heart, God is calling you, touching you, and imparting in your heart to share. Minsan po mga kapatid, hindi sa akin eh. Minsan po para sa iba. Like yung isang church natin sa Cagayan de Oro. Pinanawagan natin na tulungan yung Cagayan de Oro dahil nagpapatayo sila ng building. And from tinig ng pag-asa, some or ilan sa inyo tumugon doon. Tinanong ako, paano ipapadala? Sabi ko, contact them directly. Huwag na pong dumaan sa akin. Ipadala nyo na ron. Kita nyo po yung pagpapala, mga kapatid. For me, I am so happy. Merong internal reward. It makes me glad. Yung pag nagko-comment kayo na, salamat po sa mensahe, bayad na ako nun. It gives me an internal reward. Nakakapagpasaya ng puso. Pero mga kapatid, hindi naman yun ang motivation.
May mga basher din po minsan, di po ba? May mga, yung ginagawa natin, meron namang hindi naman lahat ng mga nagko-comment, magandang comment. Meron din naman na hindi natutuwa, nasasaktan. No? Meron po akong, yung mensahe tungkol doon sa mga claim ng claim, declare ng declare, pronounce ng pronounce. Oh, ang dami nagalit sa akin noon. In-unfriend ako sa Facebook. Kasi po, napakayabang ko daw. Dapat daw po ay hindi ako nagsesermon ng ganon. Eh, anong gusto nyo? Turuan ko kayong, mag-claim nyo yan, kapatid. I-declare nyo yan, kapatid. Eh, ilang beses ko na yung pinaliwanag yung bagay na yun. Wala po sa Biblia yun. Yun po yung turo ng mga Pentecostal na pastor. At marami po tayong pastor sa Unida, Pentecostal na rin. Na kung magsipanalangin, akala mo si Benny Hinn. Magsipanalangin, akala mo si Kipolo, si Apollo Kiboloy na kaya magpatigil ng lindol. Hindi ko po kaya yun eh. Kasi po hindi naman yun yung natutunan ko sa Biblia. At hindi ganun yung natutunan ko sa Diyos. Kaya hindi ako yung claim ng, I declare healing in the name of Jesus. I pronounce healing in the name. Eh, sino ba tayo para mag-declare at mag-pronounce ang mag-pronounce? Pero mga kapatid, my goal and my purpose is eternal. Mga kapatid, when you are discouraged, remember that one of your purpose in life is to bring God pleasure. That is the purpose of God. That is the purpose of life. To bring God pleasure. God also assigned us the mission of sharing with others what He has done in our lives. Napakaganda po nung post na nakita ko kay Arnel Mantele kanina sa Facebook. Shout out kay Brother Arnel. Hindi tayo pumupunta sa simbahan para maging masaya. We don't go to church for our own pleasure, for our own happiness. We go to church for God's exaltation. Ngayon po, ang pang-come-on ng mga simbahan, punta ka sa amin, masaya, maganda kantahan, maganda praise and worship. Ang galing ng aming band. Pagandahan ng banda eh. Pagalingan ng singer, pagalingan ng gitarista, pausaya ng aesthetic ng simbahan. Meron nga akong alam na simbahan eh, parang may direktor pa eh. No? May direktor. Talagang alam kung kailan uusok, kung kailan lalabas yung ilaw, kung kailan may palakpakan. No? Simbahan yun. No? Matindi. Matindi production number. Pero para saan yun? Eh kay Lord yan, kay Lord. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, hindi ko pa sinasabing masama yan. Pero anong motivation? Ang motivation is to give God the pleasure. Not human. Hindi tao. Acts 20:24, ano po sabi? Sabi ni Pablo, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish the course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Tandaan po ninyo, hindi po ito isang bagay na ginawa lang o sinasabi ko lang. Ang layunin ng Diyos sa buhay ko ay hindi akong pumili. Hindi po ako ang nagtalaga. God assigned me to do things na ginagawa ko. Ganon din sa bawat isa. Hindi po tayo ang pipili, mga kapatid, ng layunin natin sa buhay. Ang Diyos dapat ang nasusunod sa layunin ng ating mga buhay. Kapag ang iyong binabalak, ang iyong pinaplano, kung gaano man ka-personal ito, ay merong layuning bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, go for it. Go for it. God doesn't ask you to do something, He won't give you the energy. God will not ask you to do something, He won't give you the brains, the intelligence to get it done. So if God tells you this is your life mission, it's going to actually end up being easier than if you don't do your life mission. Why? Because if you don't do your life mission, you are on your own power. Amen? 2 Corinthians chapter 4 verse 1, therefore seeing we have this ministry
as we have received mercy, we faint not. Sa ibang translation, ng Bible, ng 2 Corinthians 4:1, sabi, God, with His mercy, gave us this work to do, so we don't give up. Pag na-realize mo na ang Diyos ang nagbigay nito, hindi ka susuko. Amen? Why am I doing this? Ang sagot, because it is assigned to me by God. Bakit ka nandiyan sa pamilya mo? It was assigned to you by God. Bakit ka nandiyan sa trabahong yan? Bakit hindi doon sa mas malaki sweldo? Maybe because it was assigned to you by God. Amen? So, importante po yan mga kapatid. You have to remember the reason why do you do what you do. Second, and the last for this day, I realize I am going to be rewarded someday. You need to remind yourself that you will be rewarded someday. Sabi ni Pablo, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. So whenever you are discouraged and feel like quitting, you need to focus on your purpose and not on your problems. The key to endurance, take note, the key to endurance is perspective. Live your life in the light of eternity. Mamuhay tayo hindi lang sa sirkumstansya. Mamuhay tayo hindi lang doon sa nangyayari pang kasalukuyan. Mamuhay tayo in the light of eternity. Most people in this world are living life as if all that matter is today. As if all that matter is here on earth. No. Tandaan po ninyo, today's going is over. Today's going is to be over. Lahat ng nangyayari ngayon, matatapos. Mamaya konti, tapos na tinig ng pag-asa. Mamaya konti, merong mamamatay. Mamaya konti, may titigil ang paghinga. Mamaya konti, may matatapos ang layunin. Lahat ng bagay ay matatapos. Kaya kung dito lang ang iyong pananaw sa buhay na ito, ang baba, short-sighted ang iyong pananaw. It's not going to last. Ang sabi po, but what is going to last is what happens in eternity. Ito po yung dapat motivation. So keep your eyes on the reason why you are in this race. Keep your eyes on reasons why you are in this race. God gave us a job to do. And the reward which is I'm going to get when I finish the job. And I'm going to enjoy that reward for eternity. Take note, you will be enjoying that reward eternity. Pangwalang hanggan. Hindi ko alam kung gaano karami bangka kung money ninyo eh. Hindi ko alam kung gaano karaming pera meron kayo, kung gaano karami na ipon ninyo, kung gaano karami sasakyan nyo, gaano kalaki bahay nyo, ano-ano meron ka personal. Hindi mo ba alam, kapatid? Pwedeng mamaya may iwanan mo naman lahat yan. Sayang, di ba? Sayang. At pagdating mo, pagharap mo sa Diyos, dahil Christian ka naman, dalawang bagay lang yan eh. You will be rewarded by doing the purpose that God intended you to do or suffer loss. May malulugi, kapatid. Wala akong usapan ang salvation. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, ligtas ka. Pero alam nyo, mga anak ng Diyos, hahatulan din eh. Para sa gantimpala. Yun yung tinatawag na judgment seat of Christ. Yun yung bima judgment na tinatawag. Pagbalik ng Panginoon, yung kanyang mga lingkod ay hahatulan para sa pagpapala, para sa reward. Can you imagine kung may reward ka, you will be having to have a taste of that reward eternally. Eternally. Panghabang walang hanggan. Amen? Lahat ng bagay na reward dito sa mundong ito will last. Iiwanan natin, kakalawangin, mabubulok. Pero yung
reward, eternal, pang walang hanggan. Focus on our purpose, not on our problems. Focus on the reward and make it as your motivation. Amen? Ay nako, masarap pa hong mag-aral mga kapatid. Pero bukas po, itutuloy natin ang part 3. Kung ano yung mga rules in running the game. Dalawa na po natalakay natin. Ano po? In running the race of life, I must refuse to be distracted. And number 2, I must remember the reason and the reward. Okay? Bukas po, number 3. Saglit po tayong tumungo. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw pong ito. Patuloy pong dalangin para po sa mga kapatid na may karamdaman, dumadaan po sa mga mabibigat na pagsubok ng buhay. Inaalala po namin si Ate Esther Bautista, si kapatid na Debbie Bernabe, si Kuya Paul Atanasio, si Kuya Danny Paredes. Pinapanalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang mga pamilya na may mga COVID. Hindi po na namin babanggitin ang kanilang mga pangalan, pero amin po silang itinataas sa iyo. Inaalala din namin si Kuya Nestor Sinfuente, ang patuloy po niyang kalakasan, si kapatid na Hazel Pacifico, patuloy mo po siyang pagpalain, si ACL Pakinggan, amin po rin siyang itinataas sa iyo. Patuloy pong pagpapala sa buhay ni Tito Eme at kalakasan ng kanyang pangangatawan, kay Tita Tessie Paredes Libertino, Tita Tessie Paredes Chu, at kay Tita May, ganun din po, sana okay na ngayon si Kuya Nick Libertino sa kanyang karamdaman. Patuloy mo pong pagpalain ang aming mga kapatid, si kapatid na Jules Masalunga, patuloy pong kalakasan para sa kanyang karamdaman. Ganun din po, complete recovery para kay Pastor Mandy Ocampo. Prayer po ito ng kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy mo pong pagpalain, aming Panginoon, ang si Lolo Abe ni Dang. Ganun din po ang mga kapatid, si Ate Mayet Rodriguez, ang pamilya Quadra, si Tatay Clarito at si Kuya Egay, si Epoy na pamangkin ni Ate Heidi, ang patuloy pong kalakasan kay kapatid na OG Ramos at sa akin pong may bahay na si Dang, pagdadalang tao at ang naway pagluluwal ng sanggol ni Jonah Adaw. Patuloy mo po, Panginoon, na pagpalain at nawa ay bigyan siya ng kalakasan na ito po ay mailuwal ng maayos po sa mundong ito, Panginoon. Patuloy din pong panalangin kay Tatay Bitoy at kay Nanay Anchang Rodriguez. Patuloy po kay Kuya Ikoy at kay Ate Gaying Ramos, kay Tatay Eleno at kay Nanay Pasingsilya. Sa pamilya po ni Tatay Conrado at Ate Ninita Hinido, si Tatay Omar at si Nanay Dadeng Garcia, si Tatay Nesto Gonzales. Pagpalain mo po ang kakang Lole Atanasio, si Tatay David Marasigan, si Kuya Bobby Marasigan, ang amin pong si Nanay Puste, si Nanay Tateng, si Nanay Elong Santarin, si Nanay Engay Hinido, si Nanay Honor Santarin, si Nanay Elisa Capillar, yung papers po ni Nanay Loli Truperto para po makarating dito sa Canada. Ikaw na po ang magsaayos. Pinapanalangin din po namin si Nanay Hema De Castro, si Ate Lita, si Ate Elvie Paredes, si Kuya Pedro De Castro, patuloy pong pagpapala sa buhay nila. Ganon din po yung manugang po ni Ate Evelyn Cameros na si Reggie Ladublan, patuloy mo po na pagpalain. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagkilos at pagpapala mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinapanalangin din namin si Bernadette Arellano, patuloy mo po siyang hipuin, Panginoon, at pagpalain. At ikaw po nakakaalam ng lahat ng aming mga pinagdadaanan, yung mga kahilingan namin, Panginoon, para sa mga kapatid namin, yung mga immigration documents doon sa mga nagnanais mag-abroad at ano man yung mga balak nila. We are praying for them. Si Pastor Epi at si Ate Loida Bautista, kung ano pong iyong kalooban para sa sambahayan, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan. Alam po namin na hindi mo kami bibiguin at ikaw po ang magkakaloob ng mga bagay na ito sa iyong kapanahunan. Kung may mga dalangin ng aking mga kapatid, hindi ko man banggit, naniniwala po ako na
ikaw po ang siyang magkakaloob nito at patuloy na magbibigay sa amin ng motivation to pursue the race of life at tapusin ito ng ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, good morning po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa akin. Ayan. Good morning po Nani Belen Olaes, Ate Leslie Tamundong, Ate Maricruz, Pastor Harold Barcenas, magandang araw sa inyo. Ate Amalia Velasco, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ate Ellen Gonzales and Kuya Monching Gonzales, magandang araw po. Tita Mayra Paredes Libertino at mga kapatiran sa Aristocrat, magandang araw po. Kapatid na Rodante Kerubin, magandang araw. Nani Elong Santarin, Ate Flor de Lisa Maines, magandang araw po. Kapatid na Elizabeth Sanchez, good morning po. Kapatid na Rolly Causaren, magandang araw. Ate Lani Tulagan, magandang araw po. Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. Babasahin ko po yung message ni Kuya Larry. Maraming salamat po at kayo ang pinagkaloob ng Panginoon sa amin para sa matuwid na pagkilala sa pananampalataya at pagbibigay kalakasang espiritual ng aming pakikipag-ugnayan sa Panginoon. God bless po. Salamat po Kuya Larry. Si Kuya Larry, hindi ko po ito personal na kilala, pero nagsimula po ako sa Tinig ng Pag-asa. Lagi ko na po siyang nakikita at natutuwa po ako, sineshare pa ho niya yung mga video. Sana po pag nakauwi ako Pilipinas, Kuya Larry, gusto ko po kayong mamit. Taga-Imos po ito, Imos Unida yata. Ano po? Kapatid na Reynaldo Alcantara, magandang araw po sa inyo. Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Eric Advincula, kapatid, bango na at exercise konti. Pagpalain ka ng Panginoon. I hope everything is okay with you and I. Kapatid na Randy at Agnes Causaren, magandang araw sa inyo mga kapatid. Ate Evelyn Cameros, Ate LV at Kuya Dol Paredes, magandang araw po sa inyo. Kay Kumaring Ami Santos, magandang araw. Kay Ate Lorna at kay Kuya Joel Limuaco, magandang araw po sa inyo. Ate Lorna Gonzales po ito. Kay Kuya Joel Gonzales, pagpalain po kayo mga kapatid. Kapatid na Sunny Angeles, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kapatid na Mikey Presa, magandang araw. Ate Marieta Escopin, magandang araw po. Kuya Rodante Kerubin, Lay Presa at kay Emong at sa inyong pamilya, magandang araw. Sabi po ni Ate Ellen Gonzales, malaki po ang nagawa sa amin ng Tinig ng Pag-asa habang kami ay nasa panahon ng quarantine period. Magandang araw. Maraming pong salamat Ate Ellen. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po. Mary Rose Miranda, magandang araw kapatid. Si Mary Rose. Si Rose ba ito? Si Rose, yung aking kasamahan dati sa Boyi. Rose, magandang araw at pagpalain ka ng Panginoon, gayon din ang iyong asawa at kung meron ka ng anak, ang iyong sambahayan. Ate Bid Tabing, magandang araw po Ate Bid. Nanay Belen Olaes, magandang araw po sa inyo. Ate Leslie Tamundong, magandang araw. Kapatid na Abi Casas, Abi, magandang araw. Sino pa ba? Ayan. Kapatid na Agi Victa. Kuya Nick Salinas, magandang araw po sa inyo. Nanay Hilda Mendoza, magandang araw po. Pray po sa anak ko na si Maymay. Ayan. At ang kanyang asawa. Masama din po ang kanilang katawan. So ipanalangin po natin si Maymay, anak po ni Ate Mirna Sinfuente at ang kanyang asawa. Sabi po ni Ate Lani Tulagan, maraming salamat po Pastor sa magandang mensahe mula sa salita ng Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan kapatid. Ate Vanji Magnaya, magandang araw po. Ate Maricruz, magandang araw po. Ate Paz Perez, Ate Telly Hernandez, magandang araw po sa inyo dyan sa Amerika. Si Joy Tarana Borja Taho. Si Joy Taho ito. Mga kapatiran natin mula sa Carissa, sa Tansa. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Tama po kayo, God knows best. Kapatid na Jerome Montesillo, magandang araw sa iyo. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Kapatid na Alvin at Virgie Derapisa, magandang araw sa inyo mga kapatid. Sabi po ni Ate Agi Victa, salamat Pastor Well sa magandang mensahe ninyo. God bless po. Marami pong salamat. Pastor Harold Barcena, sabi niya, thank you very much po for the encouraging words as well as the reminders in serving our Lord. Motivated eternally. Amen. Purihin po ang Panginoon, Pastor Harold.
Ate Louie Calitis, kay Grayson, kay Gerald, at kay Jen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mimi Silya, magandang araw. Kapatid na Mimi, yung aking order na papaitan, ha? Nagbibiroan po kami kagabi, oh. Ang ino-order pa ho namin bulalo at saka papaitan, eh. May mga nagsasakitang tuhod na. Ayan, so kung gusto niyo po ng umorder ng buto-buto, bulalo, ayan, kontakin niyo po yan si Mimi Silya. Meron din pong papaitan, no? Ayan, order po kayo. Mura lang po, pero masarap. Hilaw pa ho, hindi pa ho luto. Baka mapagkamalian yung luto na. Hilaw pa. Ayan, magandang araw po, Afmin Embile, Kuya David Sarte Manipol, magandang araw din po sa inyo. At Nanay Yoli Makatumpag, magandang araw po sa inyo. Ayan, si Atinelia Ramos. Atinel, magandang araw. Ito po, si Atinelia ho. Simula pa ho nung nagsimula tayo sa Tinig ng Pag-asa. Sinusulat pa lang ho natin yung ating mga devotions nun. Follower na natin to si Atinelia. Ngayon po, nung video na, ayan, lagi pa rin siyang nakasubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon at I hope totoong nagiging kalakasan sa inyong buhay espiritual ang pagsubaybay po ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Ayan, kung may mga naririnig po kayo na nagiging pakinabang, hayaan nyo po lumago kayo rito. Kung may naririnig kayong hindi mas maganda sa tenga nyo, palampasin nyo lang. Ayun, so magandang araw po. Ate Delia Magkawas, magandang araw po sa inyo. Kuya Ban, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Elong Santarin, sabi po niya, thank you Bishop sa prayer sa mga seniors. Amen. So kayo po ay kalakasan ko rin. Yung ating pong mga seniors ay lagi pong kasama sa ating mga prayers. Ayan. Ate Cora Dolor, magandang araw po sa inyo. Sa Diyos po ang pupuri sa inyong buhay at ministeryo. Naway gamitin pa kayo ng ating Panginoon. Salamat po, Ate Cora. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Ayan. So, Ate LV Paredes, sabi niya, thanks po sa prayer sa aming pamilya kay Nanay Hema. Napakalaking tulong po. Ayan. Kumusta niyo po kay Nanay Hema? Sa kalooban ng Diyos, pag nakauwi, sana malakas pa na abutin si Nanay Hema. Tatay Ernesto Makatumpag. Ayan, ito po yung mga magulang ni Pastor Raymond Makatumpag. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Dodi Dulay, magandang araw po. Ate Enchi Bartolome, magandang araw. At si Marivic Lara, magandang araw sa inyo. Pisa Oji Ramos, magandang araw. At ay kay Ate Elsa del Rosario de la Marter, magandang araw din sa inyo, Ate Elsa. Kay Tita Castillo, magandang araw din po. At kay Kuya Eric Maynes. Ayan. So, ayan, nabati ko na po kayo, mga kapatid. Yung hindi ko po nabati, kagaya din ako yung Noel Lapos, maaga po yun. Sina Ate Ading Hinido, sina Ate Judith Advincula, at marami pang iba na maaga pong mga nagsisipasok eh. Paumanhin na po kung hindi ko kayo nabati. Pero alam ko naman po na nanonood kayo lagi. So pagpalain po kayo ng Panginoon. At lampas po tayo ng 1 oras, mga kapatid. 1 hour and 3 minutes. Mali na po ito, mali na. Hindi na po ito devotion. Ano na po ito eh, pananambahan na. So sorry po, nalibang po ang inyong lingkod. Pag ganito po kasi talagang mga topic ay ito po yung mga paborito ko pong i-discuss. Mga ganitong subject. So pagpalain po kayo ng Panginoon. Magkita-kita po uli tayo bukas. Mamaya pong gabi, prayer meeting. If you can join, I'll be sending the Zoom link kung interesado po kayo. Again, magandang araw. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.